Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world, araw ng linggo. Kaya tara, simba tayo. It's a Sunday morning. Hangin-hangin. Nagpagupit na si Love Lines. So, nagdagdag ng edad, nagbawas ng buhok. Yeah. Okay. Nauna na si nanay at si Love Lines Junior. Kaya, chill lang ako. Maaga pa naman. 9 o'clock pa lang. Maaga pa. So, 30 minutes pa. 9:30 ang start ng misa. Alright. Teka. Lipat ko na yung langit. Pagkaganda-ganda ng langit, maasulod. Walang kaulap-ulap. It's a promise of a new sunny day. Shout out to all my channel members, to the Love Line Super Love Stars, to the Moon family, Abs family, and of course the Snow family. Mga kababayan ko, ngayon ay presentation ng Jesus sa temple. Shout out sa Shentoda. Ayan si Shentoda. Okay. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is Pilgrims of Hope. Ito po ay isang pagpapaalala o pagpapakita sa atin na ang ating buhay ay katulad sa isang paglalakbay na tayo ay hoping na makapasok sa kakailan ng Diyos. Kaya sa araw na ito, katulad po ng mga magulang ni Jesus na naglalakbay, ipinagdiwang natin ngayon ang pagdadaan ni Jesus na Panginoon sa templo. At sa araw na ito, ating ipinagdiwang ang linggo ng pag-iibigang araw ng mga namamalata sa Diyos. Or sa English, Day of Consecrated Life. Dito, mga kapatid, ipagdasal natin yung mga parang religyoso at mga religyosa, yung mga taong itinalaga ang kanilang sarili para sa pagpalagana ng mabuting balita. Kaya, kung balikan po natin ang ating mga pagbasa ngayon sa kapistahan ng pagdadala ni Jesus sa templo, noong unang kapanahunan, madalas naririnig natin sa mga pagbasa sa lumang ipan, yung tinatawag natin propesiya. Ang propesiya ng mga propeta, ito po ay pagpakita sa kanila ng Diyos, na kadagalaan ng Diyos, na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya sa kanilang propesiya, ito po ay talagang nakakapitani or talagang nakaka-amaze dahil ito po ay nangyayari even in our present time. Sa unang pagbasa, ayon ni Propeta Malakias o Malakay, siya po ay nag-promise
Hesus sa templo, ito po ay isang pagsunod sa kautusan ng Diyos na ang panganay na anak o ang first harvest ng isang pamilya ay dapat ialay sa Diyos. At ito ay kautusan na itinalog ng Diyos kay Moses at ang mga propeta o ang mga Israelita ay talagang napaka-faithful po nila sa pagsunod sa kautusan ito. Kaya ang propesiya na iyon sa unang pagbasa ay natupad sa ating Ebanghelyo na kung saan si Jesus, after 40 days, si Jesus ay dinala sa templo at inalay ng mga magulang sa Panginoon. Ito po ay hindi gawa-gawa. Ito po ay totoong nangyari. At ito po ay isa sa kautusan ng Diyos. Kaya yung iba, ang kanilang nagawa mga kapatid, sila po ay nag-aral ng mga hinakami, nakalamati, napapatong ipon. Pero dito, narinig natin si Jesus ay inalay ng kanyang mga magulang sa loob ng templo. Ito po ay dahil, kung babalikan natin si Jose at si Maria, sila po ay talagang napakasunod. Sila po ay faithful sa batas ng Pangudyo o sa Judaismo. Nakubaga, ito po ang kanilang buhay. Kaya sa pag-alay nila ng Hesus sa templo, nandoon po ang isang magandang lalaki na si Simeon. Isang propeta, sabi nga, siya ay malapit sa Diyos. Siya ay hapang panal. Siya ay namanata sa Diyos. Kaya ang kanyang tanging kahilingan at ang kanyang panalangin bago siya mamatay, sabi niya, pagsigayan na muna niya ang Mesiyas, ang Panginoon, bago siya pumanaw sa mundo bago. Kaya sa pagdala ni Jesus, mga kapatid, dito po, nakita, pagkakita ni Simeon sa bata ni Jesus, siya ay nagpuri at nagpasalamat. Kaya siya ay umawit, isang awit na talaga namang nagpapasalamat sa Diyos. Isang awit na sabi niya, kunin mo na, Panginoon, ang iyong kapag-alipin ayon sa iyong pangako, yang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas. Ito po yung awit o nakatikin o sigaraya, katikin o Simeon na nagpapasalamat siya na bago siya mamatay, pinakita ko na sa kanya, pinaragas ko na sa kanya ang pagpapala ng Diyos. Kaya sa kami sa ating mga kapatid, ang ipinapakita sa atin, katulad po ni Jesus. Katulad po ng ating inagsing Maria at ni Jose. Tayo po ay naglalakbay tungo sa templo ng ating buhay. Ang templo ito po ay nagsisimbolo sa kakailan ng Diyos. At habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ibabaw ng ito, tayo po ay naglalakbay tungo sa ating simbahan. At sa ating simbahan, doon po tayo nag-aalay ng ating mga panalangin. Doon po tayo nag-asal. Doon po tayo humihiling ng pagpapala sa Diyos. Doon po tayo nagkipag-usap sa Kanya. Kaya sa simbahan po, dito po natin nararamdaman yung pinatawag natin kapayapaan sa ating mga sarili. Dito po na, minsan, iba, dito po umiiyak, pinububos, sinasabi ang kanilang mga problema at humihingi ng pagpapala sa Diyos. Ngunit minsan, mga kapatid, ang simbahan ay masasabi natin na ang puso. Ang simbahan, minsan dahil sa ating pamilya, sa loob ng simbahan, para talaga ng halaga. Ay bawal na pag pumasok po sa loob ng simbahan, mayroon po mga tao hindi na nagrespeto
sa loob ng simbahan. Minsan, sumisigaw. Minsan, malakas ang boses. At ang pinaka nangyayari po sa loob ng simbahan, mismo ang simbahan ay ginawang chismisan, imbis na simbahan na dasalan. Dato-dato sa kahit patawanan, huwag magalit. Totoo po, ganun po yung nangyayari. Nakikita natin na sa loob ng simbahan, dito po tayo nag-aaral ng ating mga panalangin. Katulad ng pag-aaral ni Maria at Jose sa bahay ni Jesus sa templo. At tayo, ang ating mga alay ay hindi alay na bato-bato, ipon, o inakay na karamati. Kundi ang ating mga inaalay ay yung mga alay ng ating mga panalangin. Yung mga alay natin, ito po yung ating vision, ang ating intention, ang ating mga kaibigan, at ang ating pasasalamat sa Diyos. Kaya napakagawa kong balikan natin yung ating mga sarili sa pagpasok po natin sa loob ng templo, sa loob ng simbahan. Ang mga Israelita, pagpasok po sa templo, sila po ay nakikinig. Sila po ay nagdarasal. Sila po ay talagang nag-o-observe na ginagawag natin science. At doon sa kanilang kanahimikan o sa kanahimikan ng kanilang mga sarili, doon po sila nag-aalay na kanilang panalangin, nagsusumungo sa Diyos, hindi ng pagpapahal. Kaya po mga kapatid, ang dapat natin tingnan sa ating mga sarili na sa pagpasok naman natin sa loob po ng simbahan, sa pagpasok natin sa templo ng Diyos, ano ba ang ginagawa natin? Ano ba ang dapat natin gagawin? Kaya, katulad po ni Maria at Jose, nawa tayo po ay mag-alay ng pinakamahalagang bagay sa ating mga sarili. Walang iba, kundi ang ating mga panalangin, ang ating mga sarili na nagsusumako sa Diyos na ating sila sa pagdagalan. Kaya, nawa, katulad po ng katilang ating sinisigilan. Katulad po ang katilang ito, nawa, pagbabala sa ating mga sarili ang ilang ni Kristo na siya nagbibigay sa atin ng iwanan para matanghap ng ating kapwa ang landas ng kaliwalagan at tayo nawa ay magiging instrumento ng pagpapala ng Diyos o iwanan ng Diyos sa mga tao nasa kaliwalagan. Tumalit. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.